Magandang umaga po sa bawat isa sa atin at sa ating mga tagapanood. Muli, ito po ang Jesus Christ the Messiah Christian Church Dolores at narito na po tayo sa ating online Sunday service. So, samahan niyo po ako sa ating pananalangin. Panginoon at makapangyarihan sa lahat, dakila, Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari, maraming salamat po sa umagang ito, sa panibagong umaga na ipinagkaloob mo sa amin. At ngayon po ay patuloy kami na nagpapasalamat dahil sa oportunidad na muli kami magkatipon sa lugar na ito at makapakinig ng iyong mga salita. Dalangin po namin na mapagpalain mo ang iyong mensahe na ipagkaloob at ito po ay magkaroon ng kaunawaan ng bawat mga tagapakinig sa mga tahanan at maging sa lugar na ito. Salamat po, O Diyos, at ikaw ang magpaas at maluwalhati sa aming buhay. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Magandang umaga po muli sa mga taga-subaybay po natin dyan. Kung kayo po ay may mga Biblia, ay sama-sama po natin na itong buksan at talakayin sa aklat ng Hebrew chapter 12. No? Sa Hebrews chapter 12 o sa Hebreo chapter 12 verse 2. Sabi niya po dito sa Tagalog, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. At sa oras pong ito ay patuloy natin na talakayin itong talata na ito. Dito po sa NIV version, sabi po dito ay, let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy set before him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Bless His word. Kaya mga kapatid, maraming mga bagay sa buhay natin na minsan gusto natin na marating o maabot. Meron ba kayong mga goal sa buhay, mga kabataan? Sample, meron sa inyo na gustong maging young artist, meron ding mga gusto maging vlogger, may gusto maging Miss Universe, no? So, meron kayong mga inaasam o hinahangad na makamit. Tama ba? O, sa ating mga tagapakinig, meron kayong mga dreams, may mga pangarap kayo sa buhay, meron kayong mga goal for this 2021 na darating, or mga childhood dream ninyo, may mga nangangarap na magkaroon ng bahay, nangangarap magkaroon ng sasakyan, o nag-goal sila na bumili ng bahay this 2020, or yung iba sa 2021. Meron ba? Meron, no? Meron sa atin, no? Kaya, kung ating titignan, pag ating yung mga ginugol natin sa buhay, minsan ay nahihirapan tayo na maabot ito. Bakit kaya? Kasi may mga struggles. Tama ba? Hello? Example, meron ditong mga kabataan na nag-aano sa grades. Tama ba? Sa school. Ang mga nag-online class dyan. Madali pa mahirap? Mahirap? So, mahirap. Bakit mahirap? Kasi sabi ng iba, nahihirapan sila kasi hindi nila na-fulfill yung studies, tama ba? And then more on modular lang, or ano man, yung iba, nasa online nga, pero parang walang dating, tama? Iba. So yung iba nag-i-struggle saan? Sa grades, tama ba? May mga nakakatapos ng kanilang mga modules on time, meron ding mga hindi. Tama ba? Mga delay. So ngayon, nakikita natin, pag meron tayong ginugol sa buhay, bago natin ma-reach yung ating mga ginugol o yung ating mga dreams, ano nangyari? Maraming struggles. Tama ba?
No? Sino naniniwala na maraming struggle? Mag-amen. Amen. No, maraming struggle. Kahit pupunta ka na nga lang halimbawa sa isang lugar, bago ka makarating sa, halimbawa, pupunta ka sa mall, no? Kung nasa bahay ka, bago ka makarating sa mall, minsan marami ding struggles. Tama ba? Makatampak ka ng jackpot, or maputikan ka, pormadong-pormado ka. Maraming mga bagay. Sa buhay natin, marami tayong mga struggles na pinagdaraanan before we reach, no? Yung mga ginugol natin. Kaya kung minsan, hindi natin na-reach yung goal natin dahil doon sa mga struggles na dumarating sa ating buhay. Tama ba? Amen? Amen. No? Kaya, sa oras na ito, sama-sama tayong palakasin ang salita ng Diyos sa aklat ng Hebreo. No? Sabi niya dito, di ba? Fix our eyes. Let us fix our eyes. Ituon natin ang ating paningin. Kanino daw? Kay Jesus. Bakit kaya? Kasi siya yung nagbibigay sa atin ng kalakasan. Amen? Amen. Si Jesus, siya yung pundasyon ng ating pananampalataya. Sometimes, if we put our trust into men, kapag itinuon natin ang ating paniniwala at pananampalataya sa tao, at kapag ang pundasyon ng ating pagtitiwala ay sa tao, many times we fail. Tama ba? Meron kang best friend. Sabi ng best friend mo, kapag tayo ay nakatapos na ng ating pag-aaral at may trabaho na tayo, magtulungan tayo. May mga best friend pa kayo na ganyan? Magbibigyan kita ng ganito. Meron kayong mga friendship goals. Tapos, doon dumating na sa point na kayo ay wala na. Anong maramdaman mo, kapatid? Maging masaya ka ba? Diba, malungkot ka. Kaya, kung ating sasandiganan ang tao, marami tayong mga bagay na maaaring makamit. We gain failure, depression, stress, kung ano ba. Pero kapag sa Diyos tayo tumingin, at sa Diyos natin, kay Jesus natin sinandigan ang ating mga pangarap, mga pagtitiwala, hindi ka mabibigo. Amen? Amen. Hindi ka mabibigo. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka mabibigo. Hindi ka mabibigo. Lakasan mo, hindi ka mabibigo. Hindi ka mabibigo. Kay Kristo ka magtiwala. Sige, kay Kristo ka magtiwala. Kung titignan natin mga kaibigan, mga kapatid ko, number 1 na dapat natin ginagawa when we have something na gusto nating ma-reach is focus. Sabihin mo sa katabi mo, focus. Focus. Mag-focus ka doon sa bagay na nais mo. And while you are focusing doon sa gusto mong ma-reach, look unto Jesus. Hello? Hello? Amen? Amen. Look unto Jesus. Tignan mo ang Panginoon. Bakit? Ano bang titignan natin sa Diyos? Sabi nga, di ba? Si Kristo, ano ginawa niya? Hindi niya inalintana yung kahihiyan. Anong kahihiyan ba yung dinanas niya? Di ba namatay siya sa krus ng Kalbaryo? No? Hindi ba isang malaking kahihiyan iyon? Malaki pong kahihiyan iyon. Pero inalintana niya ba yun? Hindi. Kaya kung tayo, nakakaranas tayo ng mga bagay sa buhay natin at gusto na natin gumiba, kapatid, wag. Mag-focus ka lang. Straight forward, go forward, focus ka lang. Kahit na maraming mga bagay, mga tao na tumutulig sa iyo or kung ano man. Kasi sabi nga sa verse 1 kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan.
Focus, straightforward. No? Pero ano daw ang dapat nating ginagawa? When we are focusing and straightforward, we need to remove. Ano yung tatanggalin natin sa ating buhay? Yung mga kasalanan. No? Kailangan i-remove natin yan. Sometimes you fail, not because dun sa mga tao na nasa paligid mo, but because of you. Meron ka palang mga bagay na dinadala sa iyong buhay, sa iyong puso, sa iyong sarili. Mga kasalanang itinatago o mga kasalanang pilit na natatago at pilit na itinatago. Alam niyo mga kapatid, ang Diyos, lahat ng bagay sa Kanya ay hayag. Walang lihim sa Kanya. Kaya sa ating buhay, kung nais natin na makamit ang mga bagay-bagay sa buhay natin, mag-focus tayo sa Panginoon. When we focus on Jesus and we fix our eyes unto Jesus alone, we need to remove the sin na nasa buhay natin. Mga natatagong kasalanan. Amen? Amen. No? Kaya kung titignan po natin, minsan mabigat sa pakiramdam dahil nagiging makasarili tayo, marami tayong mga bagay sa buhay natin na hindi pa natin na i-let go, marami pang mga bagay sa buhay natin na kung titignan natin ay pang makasarili lamang. Kailangan natin na ilagak ang lahat ng mga bagay na iyan sa ating Diyos. Ilagay natin ito sa paanan ng Diyos ang mga bagay sa buhay natin na hindi karapat-dapat. Dapat maging kaluguran tayo ng Panginoon. Maging kalugod-lugod tayo sa Diyos. Kaya, sabi nga dyan, no? Napapaligiran tayo ng napakaraming saksi. Paglabas mo ng iyong tahanan, kung ikaw ay mananampalataya ni Kristo, lahat sila nakatingin sa iyo. Sinusubaybayan ang bawat gawa mo. Mga mananampalataya, mga hindi mananampalataya, nakasubaybay sa iyo. Dahil ang pagiging isang Kristiyano, hindi po ito para kang artista na gusto mo magpa-fame lang. Kapatid, ang pagiging Kristiyano dapat may pagbabagong buhay. Hindi lang po sa panlabas na kaanyuan, maging sa kaloob-looban. Kaya kung ikaw ay isang Kristiyano na patuloy na namumuhay sa iyong sariling kagustuhan at puro pa-impress lang sa mga tao, kapatid, ituon natin yung itignan natin ang ating sarili. Let us check yung ating buhay. Kung tayo ba ay nagiging kalugod-lugod sa Diyos. Kung ano na ba nagiging status ng ating pamumuhay. Minsan nagiging manhid na tayo sa mga kasalanan. Nagiging manhid na tayo sa paligid natin. Kaya sisisihin mo ang Panginoon, bakit Lord? Bakit ganito ang nangyayari sa akin? I serve you. I always pray. I always read the Bible. Nag-a-attend ako ng church. Pero bakit ganito pa rin? Kailangan magkaroon ka ng internal cleansing sa iyong buhay, kapatid. At para maganap yan, you need to focus on Jesus. Kapag tinitignan mo lagi ang Diyos sa buhay mo, makikita mo ang bawat sakripisyo ng Diyos. At makikita mo yung mga bagay na ginawa ni Kristo para sa iyo. At doon magiging aware ka. Na nabubuhay tayo, hindi para sa ating mga sarili lamang. Kundi nabubuhay tayo para sa ating Diyos na buhay. Amen? Amen. Sabi sa Nescafe, para kanino ka bumabangon? Bumabangon ka ba para sa iyong mga mahal sa buhay? Bumabangon ka ba para sa iyong mga pangarap? Bumabangon ka ba para sa iyong sinisinta? Sa iyong iniibig? O bumabangon ka
para sa Kristong nagbigay sa iyo ng buhay. Hello? Nandyan pa ba kayo? Palakpakan niya natin ng Panginoon. Kaya we need to focus, no? Focus on Jesus. And focus din tayo sa ating sarili. Tingnan natin. Let's have attitude check. Share ka ng word, pero sa sarili mong hindi ka pala naging kalugod-lugod sa Diyos. Huwag natin gawing excuse yung ministry natin, mga kapatid. Kailangan i-check natin yung ating buhay. Kung tayo ba ay nagiging kalugod-lugod sa Diyos. Malapit nang dumating ang Panginoon. Kaya kung tayo ay mga Kristiyanong patulog-tulog pa rin sa kangkungan, kapatid, gising-gising. Sabi mo sa katabi mo, gising. Gising. Dapat tayo ngayon ay nakaabang. At habang naghihintay tayo sa muling pagbabalik ng ating Panginoon, excited tayo. At mas nagiging pure, mas nagkakaroon tayo ng transformation. Lumilevel up tayo. Mas nagiging mature tayo. Hindi kung kailan papalapit ang Diyos, mas nagiging immature tayo. Amen? Amen. Focus on Jesus. No? Sabi mo sa katabi mo, focus on Jesus. Focus on Jesus. And check yourself. And check yourself. No? Tignan natin, i-check natin yung sarili natin. No? Habang tayo ay tumutuon sa Diyos. Pangalawa, discipline. No? Discipline. Ang hirap, no? Gusto mo yung bagay na yung makamit, gusto mo magkaroon ng pagbabago yung buhay mo, gusto mong ituon ang lahat-lahat sa Panginoon, no? Nakafocus ka na, pero may distraction. Tama ba? Hello? Halimbawa, gumagawa ka ng project, tapos meron kang kapatid na ang kulit. Ang likot sa paligid mo. Ano nangyayari sa'yo? Ano nangyayari? Nadi-distract. Nawawala ka na sa focus, tama? Kung sa ating kapaligiran, meron ka mga bagay, halimbawa, ikaw ay sasabihin mo, ay ngayon ako ay talagang itong 2021 na darating. Gusto ko na maging good girl. Gusto ko na maging good boy. Magsiserve na ako kay Lord ng talagang to the fullest. At mag-aano na ako ay magpapakabait na magiging masunurin na akong anak. Iyan ang iyong sasabihin mo, New Year's resolution mo. Sa palagay mo, kung halimbawa na biglang dumating na, ayan na, udyok ng barkada, kapatid, tara, tropa, no? Ganito ganito, sama ka sa amin, huwag ka na magpaalam kay Mother. No? Huwag ka na magpaalam. Ano nang gagawin mo? Sabi mo, magpapaka-good girl ka. Distracted ka na. Sabi ng 2 Timothy chapter 1, verse 7, For God did not give us the spirit of fear or the spirit of timidity, but of power, love, and self-discipline. You need to discipline yourself. Hello, sabihin niyo, discipline. 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 Disiplinahin natin yung ating mga sarili. Kailangan kapag meron kang isang bagay na gustong marating, makamit sa buhay, you need na magkaroon ka ng disiplina. Disiplinahin mo ang iyong buhay. Disiplinahin mo ang iyong sarili. Hindi yun dahil sa environment mo, affected ka. Hindi, Kristiyano naman po yan eh. Yun nga eh. Kristiyano yan, kapatid. Kristiyano ka. You need to be very disciplined. You need to be very careful sa lahat ng iyong mga ginagawa at gagawin. Bakit? Kasi maraming saksi. Minsan nagiging wrong yung ating mindsetting eh. Okay lang yan, wala akong pakialam sa kanila. Kahit na anong gawin nila,
Hindi naman sila may hawak ng buhay ko eh. Ako naman eh. Pero ang tanong, saan ka ba pinag-uusapan? Pinag-uusapan ka hindi dun sa tama mong ginawa. Pinag-uusapan ka doon sa mali mong ginawa. Mas maganda kung pag-usapan ka sa tama mong ginawa at pilit nila itong minamali kaysa pag-usapan ka sa mali mong ginawa at ikaw naman sa sarili mo pilit mo itong tinatama. Naintindihan ba natin? Uulitin ko po, mas mainam na pag-usapan ka sa tama mong ginawa at sa kanila ito ay pilit na minamali. Kesa naman dun sa mali mong ginawa at pilit mo itong itinatama sa iyong sarili. Hello? You need to be very careful and discipline yourself. Especially kung ikaw ay isa sa mga warrior ng Diyos. Kung nagdilingkod ka sa Diyos. Nasa ministry ka, kapatid. Kung nasa ministry ka ngayon, leader ka ng church, nasa music ministry ka, nasa discipleship ministry ka, nasa janitorial ministry ka, whatever ministry ang iyong kinalalagyan, children ministry, youth. Kapatid, you need to be very careful. You need to discipline yourself. Na hanggat maaari, maging kalugod-lugod ka sa harapan ng Diyos. Amen? Yun yung ating goal. Maging kalugod-lugod tayo sa harapan ng Diyos. Isipin na lang natin, sabi dito sa verse 3. Isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang pag-uusig sa kamay ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. Verse 4, hindi pa humahantong sa pagdanak ng dugo ang pakikipaglaban ninyo sa kasalanan. Isipin na lang natin, wala pa tayo sa kalingkingan ng sakripisyo na ginawa ng Diyos. Kaya kung ang level ng iyong pagiging Kristiyano, kapatid, ay hindi pa ganun kaganap, sa oras na ito, ini-encourage kita, maging ganap ang iyong pagdilingkod sa Diyos. Ituon mo ang iyong paningin sa Diyos, hindi sa tao. At habang itinutuon natin ang paningin natin sa Panginoon, malalaman natin na ito nga talaga ang ginagawa natin kung nagkakaroon ng pagbabago sa ating buhay. Yung sinasabi ng Roma chapter 12, verse 1 and 2. Nagkakaroon ng renewed mind, nagkakaroon ng transformation, nagkakaroon ng magandang resulta sa ating pagkatao. Amen? Amen. Tinitrain ka para maging worship leader. Lumalaki na yung ulo mo. Tumutugtog ka lang sa church. Gitarista ka. Drummer ka. Bassist ka. Keyboardist ka. Ikaw ang worship leader. Pero hindi nagiging tama ang puso. Discipline. Sabi mo sa katabi mo, discipline. Kaya kung halimbawa na ikaw ay tinutuwid ng Diyos, kapatid, magpatuwid ka. Sabihin mo, magpapatuwid po ako sa Diyos. Magpatuwid ka sa Diyos. Paano ba ako tinutuwid ng Diyos? Ang Diyos gumagamit ng mga tao. Ginagamit yung pastor ninyo, magulang ninyo, o yung mga nakakatanda sa inyo sa spiritual. Ginagamit yan ng Diyos para ikaw ay maituwid sa iyong mga pagkakamali. Magpatuwid ka. Hindi yung, alam ko na po yan eh. Pinagdaanan ko na yan eh. Huwag kang matakot, matuwid. Dapat maging masaya ka na may magtutuwid sa'yo. Huwag mo hintayin na dumating ang pagkakataon sa buhay mo na wala nang nagtutuwid sa iyo. Gusto mo ba yon? Marahil sa ngayon, naiinis ka kasi may nagtutuwid sa iyo. Natatakot ka kasi baka mapagalitan ka.
Pero hindi ka natatakot gumawa ng kasalanan at kapalpakan sa buhay. Saan ka lang natatakot? Mapagalitan. Takot ka mapagalitan, pero matapang at malakas yung loob mong gumawa ng kalokohan. Hello? Tapos kapag nakagawa ka na ng kalokohan, nagkaroon ng hindi magandang pangyayari, matatakot ka. Dapat matapang ka rin. Tama ba? Dahil kung talagang takot ka sa una pa lang, hindi mo na gagawin yung mga bagay na hindi ka aya-aya. Hindi mo gagawin yung isang bagay na alam mo pagdating ng panahon, maaari mong pagsisihan. Hello? You need to discipline yourself. Sabi sa verse 5, nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salitang nagpapalakas ng loob, anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon at huwag kang panghinaan ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya. Verse 6. Verse 5 yun. Bakit? Bakit daw? Huwag mo daw anong gagawin? Huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon. Marami sa atin ngayon binabaliwala yung pagtutuwid ng Diyos. Bakit kaya? Ayaw natin na itinutuwid tayo. Gusto lang natin happy-happy, enjoy-enjoy. Tapos ang ending, sasabihin mo, meron po kasi akong problema pinagdadaanan. Kapatid, ang problema, lahat ng tao meron. Tama ba? Kahit kayo, may mga problema din kayo, ano? May problema, meron sa inyo, mga kabataan, mga matatanda, may problema. Anong mga problema? Meron, kung estudyante ka, may problema ka sa studies mo. Tama ba? Nape-pressure ka. Nape-pressure ka sa pag-aaral mo, sa iyong magulang din, na pinupukpukan na, ano ba yan? Bakit gayan ka? No? Nape-pressure ka sa pag-aalaga ng mga kapatid mo, tapos may module ka pa. May mga problema ang bawat tao. Amen? Bata, matanda, may problema. Kaya wag mong isipin at wag mong sabihin sa iyong sarili, kaya po ako ganito kasi may pinagdadaanan ako. Tignan mo yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, may pinagdadaanan din ako. Bawat isa sa atin ay may pinagdadaanan. At hindi mo po pwedeng ikatwiran na ikaw lang yung parang may pinagdaraanan. Amen? Kaya nga sabi, magpalakasan kayo sa isa't isa. At maging kalakasan. Huwag maging katitisuran. Hello? Kapag nagpo-focus ka kay Jesus, ang iyong pananampalataya ay lumalakas, tumatatag. Kapag tinitignan mo ang iyong sarili, nati-check mo kung ano ang mga bagay na dapat na itutuwid sa'yo. At kapag nakikita mo yon na may mga bagay na dapat ituwid sa'yo, kailangan disiplinahin mo yung sarili. Bakit ba mahalaga ang pagdidisiplina sa atin? Kristiyano ka man o hindi, mahalaga ang disiplina. At bakit din ba tayo dinidisiplina ng Diyos? Sabi sa verse 6, no? Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinturing niyang anak. Palakpakan natin ang Panginoon. Magpasalamat tayo sa Diyos. Bakit? Kapag ikaw ay nakakaranas ng pagtutuwid at pagdidisiplina, ibig sabihin lang yan, mahal ka ng Diyos. Kapag nasasaktan ka, pinapalo ka ng Diyos, ibig sabihin yan, itinuturing ka niyang ano? Anak? Sabi mo sa katabi mo, anak ka ba ng Diyos? Anak ka ba ng Diyos? Ano sasabihin mo? Sabi mo, anak ako ng Diyos. Kung anak ka ng Diyos, kapatid, abay magpadisiplina ka. Hello? Amen? Amen. Huwag tayong matakot. Sabi nga, di ba? Hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng takot.
Sa halip espiritu ng pag-ibig, kapangyarihan, at pagdidisiplina sa sarili. Amen? Kaya sa oras na ito, ano na yung natutunan natin? Number 1, focus. Kanino? Lakas. Focus kay? Kay Jesus. No? Sabihin nyo nga, focus kay Jesus. Focus kay Jesus. At habang nagpo-focus ka kay Jesus, you are fixing your eyes to Jesus, anong ginagawa mo? Attitude. Check. Chine-check mo yung sarili mo, no? Okay? Focus to Jesus and check your self. Kapag na-check mo yung sarili mo, nakita mo yung mga bagay na dapat baguhin sa'yo, ano ang kailangan mong gawin? Pangalawa? Lakas? Discipline. Discipline. Sino didisiplinahin mo? Yung sarili mo. Huwag mo walang disiplinahin yung kapwa mo. Dahil ang pagbabago ay magmumula kanino? Sa sarili. Huwag natin laging tignan yung kapwa natin. Tignan natin yung ating sarili. Amen? I-check natin yung ating buhay. At kapag nakita natin na maraming mga bagay na dapat baguhin sa ating sarili, baguhin natin. At disiplinahin natin yung ating sarili sa pagbabago. Kapatid, mas maganda yung sumasakit yung ulo mo. Bakit? Dahil sa pagdidisiplina. Kesa yung sumasakit yung ulo mo. Kasi dinidisiplina ka ng dinidisiplina. Naintindihan ba natin yun? Mas mainam na sumasakit yung ulo mo kasi meron kang pasaway na kaibigan o mga pasaway kang mga kaibigan o mga inaalagaan kaysa yung ikaw yung nagiging pasaway. Hello? Amen? Amen. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang pasaway. Huwag kang pasaway. Yung dumating ng nanay at tatay. Pasaway po ba? Huwag kayong pasaway, no? Yun. Slight lang. Hanggat maaari, sikapin natin. Amen? Amen. Kaya huwag kang magtampo sa kaibigan mo, sa tatay mo, sa nanay mo, sa pastor mo, saan mo kung ikaw ay pinapagalitan. Bakit ka pinapagalitan? Mahal ka niyan eh. Tama. Dinidisiplina tayo ng Diyos. Di ba pag dinidisiplina tayo ng Diyos, masakit yon? Hello? Halimbawa, paano ba tayo minsan nadidisiplina ng Diyos? Nag-pray ka kay Lord ng trabaho. Wala pang isang buwan na walan ka ng trabaho. Nag-pray ka kay Lord na magkaroon ka ng trabaho, tapos nung nagkaroon ka ng trabaho, nakalimutan mo ang Diyos. Tapos, ano nangyari? Eh di inalisan ka ng Diyos ng trabaho. Bakit ka inalisan ng trabaho? Nakalimutan mo siya. Tama ba? Ibig sabihin lang nun, mahal ka ng Diyos. Tama? At tinuturing ka niyang anak kapag nakakaramdam ka ng sakit at pinapalo ka niya, tinatapik ka niya. Sabi mo sa katabi mo, anak ako ng Diyos. Kapag ikaw ay dinidisiplina niya. Amen? Kapag ikaw ay pinapalo ng Diyos, tinuturing ka niyang anak. Sabi sa verse 6 ng Hebrews chapter 12, tandaan niyo yan ha. Kaya walang tampo-tampo. Kaya iwasan na natin pagiging balat sibuyas. At hanggat maaari, maging maayos tayong mga Kristiyano. Amen? Amen. Amen! Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. And last, kailangan natin anong gawin? Focus kay Jesus, check ang sarili. At kapag na-check yung sarili, nakikita yung mga bagay na dapat baguhin. Ano dapat? Disiplinahin yung sarili na baguhin yung mga dapat baguhin. Amen? Amen. Pero mahirap yan eh. Mahirap mag-focus kay Jesus. Mahirap din disiplinahin yung sarili kung hindi mo dinidesire sa buhay mo. Sabihin mo sa sarili mo, desire
Desire. Ano ba yung desire? Kapag hindi mo hinahangad, tama? Kapag hindi mo dinidesire na magbago, kapag hindi mo dinidesire yung sarili mo na maging matuwid sa harapan ng Diyos, kapag hindi mo dinidesire yung sarili mo na disiplinahin mo yung sarili mo, kapatid, wala din mangyayari. Anong tawag doon? Sabi ng makamundong term, plastic. Nagiging plastic ka sa sarili mo. Sabi ng iba, mapagkunwari. Huwag kang maging mapagkunwari. Paano natin malalaman at masasabi kapag ang tao ay mapagkunwari? Madali lang po yan. Sinisikap niya lang na mag-i-please ang tao. Hello? Kapag ang Diyos ang piniplease mo, kapatid, hindi mo maiisip kung anong sinasabi ng tao sa paligid mo. Kapag ang Diyos ang piniplease natin at nakatuon ang ating sarili at ang ating paningin sa Diyos, kapatid, hindi ka maapektuhan ng kung ano-ano mga sinasabi ng tao sa paligid mo. Sa halip, mas may pakialam ka sa kung ano ang mararamdaman ng Diyos sa mga bagay na ginagawa mo para sa Kanya. Amen? Amen. I-desire natin. I-desire natin na maging kalugod-lugod tayo sa harapan ng Diyos. I-desire natin na madisiplina natin yung sarili natin. I-desire natin na mag-focus lang tayo kay Jesus. Kasi si Jesus yung nagbibigay ng katatagan sa atin sapagkat siya ang sandigan ng ating pananampalataya. Amen? Amen. Na kapag ang tao ang sandigan ng iyong pananampalataya, mabilis kang mabubuwal. Kaya nga diba, uulitin ko yung verse 1, ano sinasabi? Uulitin ko po sa inyo. Kaya nga dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhin na sa ating harapan. Hello? Kung malapit nang bumalik ang Panginoon, bilang isang Kristiyano, mas maraming mga taong nakatingin sa iyo. Hello? Ang number 1 na nakatingin sa iyo, ano? Huwag mo na munang isipin yung nasa labas. Kung halimbawa ikaw lang yung Kristiyano sa iyong pamilya, ang nakatingin sa iyo, asawa mo. Ang nakatingin sa iyo, mga anak mo. Ang nakatingin sa iyo, mga magulang mo. Ang mga nakatingin sa iyo, mga kamag-anak mo. Tama? Binabantayan nila ang bawat galaw mo. Pangalawa, pag lumabas ka ng bahay, ang nakatingin sa iyo, kapitbahay mo, kaibigan mo. Kaya mga kapatid, sabi doon, no, sikapin natin. Kahit na anong klaseng pagsisikap ang gawin mo, kung hindi naman ito hinahangad ng iyong puso na gawin, magiging maayos ba? Halimbawa, meron tayo dito. Example. Ikaw ay may gusto kang estudyante, gusto mong course na kunin sa kolehiyo ay pagpupulis. Hello? Pero ang gusto ng magulang mo sa iyo ay maging ano ka? Maging cook, maging chef. Dahil no choice ka, dahil syempre sino magpapaaral sa iyo, yun ang gusto ng magulang mo. At ayaw niya na ibang course kukunin mo. Di ba mag-aaral ka, chef na lang. Tama? Hindi na pagpupulis yung gustong-gusto mo. Ano mangyayari sa iyo? Di ba maraming mga college students na nagiging pariwara? Kasi may gusto silang kursong kunin pero hindi yun yung nakukuha nila. Tapos ano nangyayari? Hindi nila natatapos. Usually yung mga yun, yung mga pa-ship-ship ng ano, alam niyo po yun, yung papalit-palit na lang ng course. Hindi na 5 taon na sa kolehiyo, pero unang taon, o sige, nagganito, tapos pangalawa, nagganyan. Ibang course naman, ibang course. Yung iba naman, ayaw na lang mag-aral. Iba talaga ang bagay na magagawa mo kung ito ay iyong gusto. Tama? Kesa doon sa bagay na hindi mo gusto.
Kaya kahit sabihin ko sa inyo na mag-focus kayo kay Jesus, mag-focus tayo kay Jesus, i-check natin yung sarili natin para kapag na-check natin yung sarili natin, matidisiplina natin yung sarili natin sa mga bagay na dapat nating itinutuwid. Mahirap pong gawin yan, bagay na yan, kung hindi mo, hindi desire. Mahirap gawin ang mga bagay na yan, na mag-focus kay Jesus, disiplinahin yung sarili, kung hindi mo hahangarin sa buhay mo. Amen? Kaya anong kailangan mong gawin? Desire it. Sabi mo sa katabi mo, desire. Hangarin mo ang pagbabago sa buhay mo. Hangarin mo na tumindig ka sa Panginoon at tumingin ka lamang sa Kanya. Hangarin mo na ang bagay sa buhay mo ay magbago sa pagdidisiplina mo. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Bakit natin kailangan ng mga bagay na ito? Discipline, focus to Jesus, discipline ourselves, and desire. Kapatid, malapit nang bumalik ang Panginoon. At habang papalapit ang Panginoon, dapat patuloy tayong mas nagiging kalugod-lugod sa Kanya. Amen? Ayun yung sinasabi ng iba, you must double time. Nagdo-double time ka nga. Okay, sama ka sa Bible study, prayer meeting, lahat ng ministry sinalihan mo, pero yung sarili mo, hindi mo kayang baguhin. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, magbabago na ako. Alam mo, sasabihin, magbago ka na. Hindi. Kanino magbabago muna? Ikaw muna ang dapat magbago. Tayo muna sa sarili natin. Huwag natin laging hintayin na magbago yung katabi natin, yung kapitbahay natin. Huwag natin hintayin. Ang muna nating baguhin ay ang ating mga sarili. Amen? Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Alam nyo, napakasimple po ng aral na ito. Kung tutuusin, basic. Tama ba? Pero ito yung kailangan natin ngayon. Lalo kapag sa pamilya, apektado ka ng mga problema, nawawala ka na sa focus. Tama? Kapag may mga mabibigat kang pinagdadaanan, nawawala ka na sa focus. At nawawala ka rin sa disiplina. Kaya sabihin mo sa katabi mo, fix your eyes unto Jesus. Fix your eyes unto Jesus. Sa Diyos lang tayo tumingin. Bakit daw? Siya ang author and the finisher ng faith. Amen? Amen. Ulitin natin. Jesus is the author and finisher of our Faith. Kaya kapag sa Kanya ka tumingin, ano mangyayari sa'yo? Lalakas ka. Amen? Amen. Anong titignan mo kay Jesus? Tignan mo na lang yung mga sakripisyo na ginawa niya. Kanino siya nagsakripisyo? Para lang ba sa isang tao? Para sa sangkatauhan. Amen? Amen. Kaya patuloy po tayo na manalangin at magpasalamat sa Panginoon. Dakila at makapangyarihang Diyos na buhay, maraming salamat sa oras na ito, sa mga pagpapala na aming natanggap, sa mga aral mo na patuloy na nagbibigay sa atin ng kalakasan. Salamat po sa oras na ito. Idinadalangin ko sa inyo aming mga kaibigan, mga kapatid na nanonood ngayon ng aming FB Live. Pagpalain mo sila, abutin mo rin sila, O Diyos, ng iyong mapagpalang kamay. Kung ano mga bagay na pinagdaraanan nila sa buhay, turuan mo sila at tulungan mo sila na tumingin lamang sa iyo. Huwag tignan ang problema, kundi ikaw ang tignan na sa gayon ay patuloy kaming maging matatag sa aming pananampalataya at patuloy kaming magkaroon ng pag-asa. At patuloy kami na magsumikap na baguhin namin ang aming mga sarili na mas naging kalugod-lugod kami sa inyong harapan. Kaya sa oras na ito, Panginoon, maraming salamat po sa mga turo na ipinagkaloob mo sa amin. At dalangin po namin na sa oras na ito ay magkaroon ng pagbabago sa buhay ng lahat ng mga nakapakinig at makakapakinig ng mensahe mo, Diyos. Pagpalain mo rin ang kabuhayan ng aking mga kaibigan, mga kapatid na narito
Pagpalain mo ang kanilang pamilya, pagpalain mo ang buhay ng bawat isa, pagpalain mo ng magandang kalusugan, at pagpalain mo ng magandang kalakasang espiritual, maging healthy ang kanilang spiritual life, at pagpalain mo, Diyos, ang lahat ng aspeto ng kanilang mga buhay. At sa oras na ito, I declare healing after healing sa lahat ng may karamdaman. I declare blessing after blessing sa lahat ng kinakapos. I declare miracle after miracle sa mga taong nangangailangan ng himala mo sa oras na ito. Claim it in Jesus' name. We claim it. Salamat po. Pagpalain mo rin ang aming bansa at patuloy na alisin mo na ang COVID pandemic na ito na aming kinakaharap. At bumalik na muli sa normal ang lahat nang sa gayon makapamuhay na ng maayos ang aming mga kababayan na hirap maghanap buhay. Pagpalain mo ang aming bansa at linisin mo sa anumang uri ng korupsyon, kriminalidad at illegal na droga. Salamat po, O Diyos. Ikaw ang patuloy na maitaas sa aming buhay at maluwalhati. At sa oras na ito, ikaw lamang ang aming sinasandiganan at nais naming saligan ng aming pagtitiwala at pananampalataya. Dahil sa oras na ito, Panginoon, inilalagak namin sa iyong mga kamay ang lahat-lahat sa aming buhay. Ang aming mga kabigatan, ang aming mga pinagdaraan ng problema. Bigyan mo ng kapayapaan ang bawat isa. At ikaw ang maghari sa aming buhay. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan, niluluwalhati at itinataas. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Maraming salamat po sa inyo lahat at to God be the glory and God bless you all.